Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patuloy nating pag-aaralan, insyaallah, biidnillah, ang patungkol sa sinasabi nating natitirang milagro na lamang sa mundong ito na ang banal na Quran na dinala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatiling milagro at iisa-isahin natin ang mga revelasyong milagro sa loob ng banal na Quran na nababasa ng mga Muslim na kung saan nahahawakan pa nila ang mga mushaf o ang Quran at nakikita nila ang mga tanda sa itaas man sa ibaba, mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang ngayon ay exist. Mayroon tayong bagay na nakikita, mayroon tayong mga bagay na hindi nakikita na kung saan ay napatunayan sa panahon natin sa modern science na ang lahat ng siyensya sa banal na Quran ay akma. So ito'y patunay lamang na ang banal na Quran ay walang alinlangan na ito nga ay isang revelasyon na kahanga-hanga at kamangha-mangha at kapuri-purit kadakila mula sa tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nakaraan, marami tayong ipinakita, binanggit, bilang mga patunay na ang banal na Quran ay aklat ng milagro. Binanggit natin ang buhay ng mga jinn, binanggit natin ang buhay na tunay at katotohanan ng kasaysayan ng mga propeta at sugo at mga ilang mga istorya sa banal na Quran, walang kontradiksyon, walang kamalian, akmang batas para sa mga tao bilang alatuntunin sa mundong ito upang hindi sila mamuhay ng tulad ng mga hayop o animales sapagkat nilikha ang tao na kung saan likas na mayroong kalagayang mataas na antas sa mga nilikha at iba pa. At gaya ng sabi natin, especially ito, ang siyensya ng banal na Quran, ang ating namang patutunayan na kung saan aklat na akmang-akma sa lahat ng uri ng siyensya o siyensya na nakikita natin o hindi, maging ang hindi mananampalataya ay sumasang-ayon sa siyensya ng banal na Quran, either biology, geology, astronomy, etc. They are agree. At ito ay iisa-isahin natin sa banal na Quran ang mga siyensyang ito. Unahin natin, of course, paano ba ang pinagmulan o ano ba ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng kalangitan at kung bakit nagkaroon ng kalupaan at anumang linikha sa pagitan ng langit at lupa. Of course, ito ang pinakamahalaga dahil ito ang unang-una na nangyari sa kasaysayan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng langit at lupa at mga ibang linikha sa pagitan ng langit at lupa. Pero ano ang pasimula nito? Ang mga scientific researchers natin na tinatawag na astronomy, because astronomy ito, pangkalawakan nito, so sila ang nagsuri, nag-aral sa matagal na panahon sa bagay na kung paano nagsimula ang pagkakaroon ng langit at lupa at sa pagitan nito. They call also astrophysicists. So tinatawag silang astronomers or astronomy and astrophysicists. Alam nyo ba, sa tagal-tagal ng panahon ang mga taong ito ay pilit nilang pinag-aralan kung paano o kung ano ang pinagmulan ng kalangitan, kalupaan at nasa pagitan nito. Meaning ang bawat bansa ay nagmamadaling galugarin, alungkatin, alamin. Bawat bansa malawakang ginagalugad
at lutasin ang misteryo na kung saan ang kosmikong kalawakan. Talagang pinag-aaralan nila ito. At ang mga taong ito, iniisip nila kung paanong misteryo ang pinagmulan ng bagay na ito. So, tulad ng planeta, tulad ng araw, ng buwan, na kung saan sa anong nakikita sa taas, ay gusto nilang pag-aralan ang lahat ng mga ito, bawat bansa. So, ang bawat bansang ito, ang kanilang hangarin kung bakit nagpapaligsaan sila patungkol sa pag-aaral na ito ay yaong pasikatin ang kanilang bansa na sila ang pinakamaalam sa pagdating sa bagay na ito, na mga paggagalugad sa mga pangkalawakang kosmiko. Kaya naman ang mga taong ito, ang kanilang mga namumuno sa bawat bansa ay walang alinlangang sinusuportahan nila ito anumang kailangan. Anumang kailangan nila sa kanilang mga kailangang kagamitan o kanilang mga pamilya o sa kanilang pisikal, walang problema. Basta't magpaliksaan lamang at magpagalingan lamang ang mga taong ito at sumikat ang kanilang bansa at hangaan nang dahil dito sila ang maalam, at kapagkat ikaw ang maalam na bansa, mapagkakatiwalaan kayo dahil ang malalim alam ninyo, mas alam ninyo pag ito ay hindi malalim, mas mapagkakatiwalaan kayo sa bagay na kaalaman, at ito'y pagyayamanin ng bawat bansa na kung sino ang mananaig sa kanila. So, tumagal ng tumagal ang kanilang pag-aaral. Paano mo nga naman malalaman to? Ni wala kang idea kung anong pinagmulan ng kosmikong kalawakan. Wala silang idea, hindi nila napanghawakan ang sinasabing Biblia noon. Dahil hindi nila matanggap na ang Biblia ay aakma sa siyensya, mukhang napakalabo. Dahil unang-una, ang Biblia, sinabi nila walang Big Bang. No? Mamaya natin alamin to. Okay? Kasi ang pakay natin muna ngayon kung paano nagsimula ang langit at lupa. Okay? So in this situation, hindi nila alam kung paano nangyari ang pagkakaroon ng langit at lupa, at sa pagitan nito, maliban na lamang nang tumagal kung saan sa mundong ito at umunlad na. Tumagal at umunlad na pati ang pangunawa ng mga tao sa sansinukob, ay nagkaroon ng pag-unawa sa sansinukob hanggang sa makatiyak sila na unang-una nilang napag-aralan ay hindi pinagmulan ng langit at lupa sa pagitan. Nalaman muna nila na mayroong lumikha dito. So nung malaman nilang may lumikha, yun na umasenso na ang kaalaman. Kailangan nila ng aklat na revelasyon para magkaroon sila ng idea kung ano ang pinagmulan ng kalangitan at kalawakan, meaning ang lahat na lilikha, kung anong pinagmulan. Kailangan nila ng revelasyon na tunay na mula sa dakilang tagapaglikha. At gaya ng sabi natin, ang isang revelasyon na walang siyensya, ito ay baog. Hindi ito tatanggapin na ito ay isang revelasyon mula sa dakilang tagapaglikha. Kaya naman, kahit na anong aklat pagdating na may koneksyon sa pananampalataya, gumagawa sila ng mga bersikulong siyensya para sabihin lamang galing din din sa tagapaglikha at revelasyon, bagamat ang katotohanan na inimbento nila at peke ang mga aya o bersikulo dahil salungat sa siyensya, lalo na sa ating modern science ngayon. That's why napagtanto nila ngayon, hindi nila makukuha Nagkaroon sila ng mga haka-haka hanggang sa sila ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng tunggalihan, husgahan sa sitwasyon na ito dahil wala silang idea. So nalaman nila na ang mga itong nakikitang nasa kalawakan ay mayroon itong naglikha. Kaya kailangan nila ng isang revelasyon upang magbigay ng idea sa kanila at mapag-aralan kung tama o hindi. So there is a possibility nang ang Quran ay dumating na at pagkaraan ng matagal pang panahon bago nila ito napag-aralan o nabasa, ang banal na Quran almost 20th century or before, meaning 2000 or before 2000 years, matagal na yung Quran na nakababa. There is a possibility binasa nila ang Quran at napagtanto nila dito at nalaman nila ang pinagmulan ng sansinukob o sanlibutan o linikha
ay galing lamang sa isang pirasong nilikha at nagkaroon ng malaking pagsambulat. Iyon ang kanilang nabasa at napag-aralan sa Quran. Dahil dito ay pinag-aralan nila na kung ito ay akma ang sa banal na Quran. Until finally natanggap nila na ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ay galing sa isang piraso lamang at nagkaroon nito ng malaking sambulat at dito lumikha o lumitaw ang langit lupa at sa pagitan nito. Allahu Akbar, meaning they are not scientific researcher because kumuha lang sila ng kopya sa banal na Quran. Hindi sila dapat tawagin ng mga scientific researchers from astronomy, astrophysicists because kinopya lamang nila ang binagsak na revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ito ang pinakamalinaw na dapat nilang tanggapin. Dahil matagal na sa banal na Quran ang kinalang sinasabi na pinagmulan ng isang piraso at nagkaroon ng malaking pagsambulat at nagkaroon pa ng usok sa itaas, matagal na sa Quran ito Kaya naman lumilitaw na ang kanilang sinasabing na research sa pagsimula ng lahat ng linikha ay daling sa isang bagay o piraso na nagkaroon ng malaking sambulat ay hindi nila ito na-research kundi ito ay nabasa na lamang at alam natin ang banal na Quran na reveal na ito almost 1,400 years kung kailan pa lang nila ito na iimbento o na pag-aaralan na re-research 2,000 or 20th century, 2,000 years, matagal na ang Quran kapag kaganito. At sila ay uma-agree na ang pinagmulan ng kosmikong kalawakan o lahat ng linikha, langit at lupa ay galing sa isang piraso na nagkaroon ng malaking sambulat na kung saan tinawag nila itong Big Bang. Big Bang Theory, ito ang ipinangalan nila sa malaking pagsambulat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang mga kabagong siyensya natin, kasama dito ang mga astrophysicists, astronomers, na mismo ang pagkalikha ng sanlibutan nila ay nanggaling sa malaking pagsambulat na kung saan tinatawag na Big Bang na ang pinagmulan ay primary nebula. Isang piraso na nagkaroon ng matindi at malaking pagsambulat. Isa dito this is a German, si Emmanuel. This is not a Muslim. Hindi Muslim to. At kilalang-kilala itong si Emmanuel bilang isang German na kung saan na sinabi niya pa lang to 1755. Sinabi niya pa lang to 1755. Meaning malapit na sa 2000, 17th century. Tagal na yung Quran, nandito na. Sinabi niya, itong si Emmanuel, inamin niya na ang Quran ay akma sa pagsisimula ng kosmikong kalawakan. Ang tanging aklat na Quran ang nagsabit, nagpatunay kung anong pinagmulan ng lahat ng linikha at dito ako'y sumasang-ayon ng walang kaduda-duda. Hindi Muslim yan, pero siya ay matinding researcher siya ng biology, geology, astronomy, at napatunayan niya ang Quran ay totoo dahil pinag-aralan niya na ang pagsambulat at pagkaroon ng usok sa taas, kung bakit nagkaroon ng usok sa taas na ginawag na gaseous matter o gaseous mass, ito ay dahil sa matinding pagsambulat. Kaya sabi niya, isang piraso lang noon ang pinagmulan ng langit at lupa at lahat ng nilalaman. They call this primary nebula at nagkaroon ng Big Bang. Tinawag nila ang malaking pagsambulat na ito ay Big Bang. Pero bago nila na-discover, naamin niya na ang Quran ang nagpaliwanag nito at ibig sabihin, doon lang nila nalaman, nagkaroon ng idea patungkol sa pagsisimula ng kosmikong kalawakan dahil nasulat ito sa Quran na hindi nila alam noon. Nagdudulot lang ng pagkakagulo sa kanila o hidwa-hidwahan nang wala silang idea. Nang mabasang Quran, nagkaroon ng idea,
na kung saan ang pinagmulan ng kalawakan o lahat na lilikha ay Big Bang daling sa isang piraso. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na dala sa possibility, Allah knows best na ito ang kanilang nabasa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 21, verse 30, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratkan pafatakana huma. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba napansin ng mga hindi mananampalataya? Meaning sumasamba sila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaglilingkuran nila ang aking mga nilikha, meaning na kung saan wala naman silang nilikha, kundi ako ang naglikha. Hindi ba nila napapansin itong mga hindi mananampalataya na ang dating kalangitan at kalupaan ay dating magkadugtong? Isang piraso. Dati sa ratka. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong isang pirasong ito, papataka na huma. Anong ibig sabihin ng papataka na huma? Pinaghiwalay ko sila. That is a Big Bang. Pinaghiwalay ko sila. Ang langit at lupa at linikha niya ang kailangan sa lupa, sa pagitan at sa itaas ng langit. So meaning, pinag-aralan nila ito, ang Big Bang na ito, kung ano ngayon ang dahilan. Bakit ito sumambulat? They are agree na ito ang pinagmulan ng kalawakan, lahat ng nilalang, dahil sa isang matinding pagsambulat na dati ang langit at lupa ay isang piraso at nagkaroon ng paghihiwalay, bang! Naghiwalay sila. Allahu Akbar, yan na lang ngayon ang pag-aaralan nila. Kung paano ito pinaghiwalay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ang tanong ko muna, bago ko ipagpatuloy ito, bakit ba hindi ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung paano niya ito pinaghiwalay? Ang sinabi niya lamang, ipinaghiwalay niya ang langit at lupa. Tapos may mga aya ka mababasa, linikha niya ang lupa, 2 days, then nagpaimbabaw siya, tumastawa, nagpataas siya sa itaas, linikha niya ang langit at mga kailangan doon, then bumaba siya, nilatag niya yung lupa, pinalabas ang bundok, mga pananim, mga tubig, mga ilog, mga lawa, pero hindi niya ini-explain kung paano niya ginagawa. Bakit nga ba? Katulad nito, nagkaroon ng pagsambulat. Sino ang nag-research na lang? Yung mga nagre-research, scientific research. Paano ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsambulat? Bakit ba hindi pinapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga prosesong ito kung paano halimbawa itong pagsambulat ng langit at lupa o paghiwalay? Paano ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano bang instrumento ginawa ng subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi niya lininaw? Unang-una, kahit ipaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paanong proseso ang ginawa niya, hindi rin natin maiintindihan. Hindi natin maiintindihan. This is not a part of our religion na i-explain niya dahil hindi natin maiintindihan. Even ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag ipinaliwanag niya ito, hindi niya maintindihan. Paano niya ipaliliwanag sa atin? Ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan, hindi naman natin naintindihan. So that's why it's nonsense ang isang paliwanag kung paano niya ginawa ng samantala ito kung hindi naman natin naiintindihan. Kita mo ang mga scientists kapag gumamit sila ng mga pangalan. Like for example, nebula. Naintindihan ba natin yung nebula? Pero dahil sila ang gumawa, kaya nilang i-explain kung anong primary nebula. Diba? Gaseous mass, gaseous matter. Sila ang makakapag-explain. Pero kung Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng pangalan yan, sino mag-explain? Wala na, hindi na sila mag-iimbento ng ibang pangalan. Dahil binigay na ang pangalan samantala kung paano niyang proseso ipinagaiwala ito. Paano mo i-explain ngayon? Hindi natin naintindihan. Sino magpapaliwanag nun? Wala. That's why, ang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows best, hindi niya kailangan ipaliwanag kung paano niya ipinagaiwalay. Bakit? There's a possibility hindi rin natin ito maiintindihan. Ang tanging naiintindihan natin, ipinagiwalay niya ang dating langit at lupa na magsama, meaning isang piraso. That's enough. Titingnan niya kung mananampalataya ko o hindi. Ay isa pa rito, aayaan na lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong dumiskubre kung paano niya pinagiwalay at bigyan sila ng knowledge kapag ginusto ng subhanahu wa ta'ala nang sa ganon,
kapag sila ang nagpaliwanag kung ano pa ang dahilan kung bakit ito naghiwalay, tiyak na maipaliliwanag nila sa mga tao upang maintindi nila ang pagkahiwalay ng langit at lupa. Pinabayaan niya lang mag-aral ang mga tao at binigyan niya ng kaalaman, meaning kayang bigyan ito ng kaalaman subhanahu wa ta'ala. At ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala abang pinag-aaralan nila ang kamangha-mangha at dakilang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang hindi kaya ng ninumang lilikha, kaya walang karapatan ang sinumang nilikha na sambahin. Dahil sa pagsusuring ito ay talaga naman napakatindi ng mga ginagamit ng mga aparato bilang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gawin niya ang isang bagay patungkol sa siyensa. Okay? Alhamdulillah, ipagpatuloy natin ang Big Bang. Nagkaroon ng napakalakas na pagsambulat kaya naghiwalay ang isang pirasong ito at lumitaw ang lahat ng nilikha ayon sa banal na Quran. Ipinaghiwalay niyan dating langit at lupa na magkahiwalay. At sa mga ibang aya, lilikhain ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat likhain. Kaya nga, nanggaling dito sa pasimula na Big Bang at pagkatapos nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat likhain sa lupa, langit at nasa pagitan nito. Alhamdulillah. So this is a very crystal clear na ang Big Bang na kanilang ipinalaganap sa anumang aklat, Big Bang Theory, ay matagal nang nakasulat sa banal na Quran. Allahu Akbar. They call this scientific researcher, but actually, nasa Quran na yan bago pa nila sinabi ang Big Bang na ito. Now, bakit ba mahalaga ang mga siyensya? Sa mga revelasyon na sinabi natin, kung walang siyensya, hindi katanggap-tanggap ang isang aklat bilang isang revelasyon. Dahil, dito pa lang maipadadamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao'y walang karapatang sumamba sa kanyang mga linikha. At ipakita at ipamulat sa tao at ipaunawa na dapat lamang sambahin ng tao kung sino ang lumikha sa kamangha-mangha na paglikha na yan na hindi kayang likhain ng ninumang kanyang mga nilikha. Alhamdulillah. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba nila batid na itong mga hindi mananampalatayang to, ang panimula ng langit at lupa ay dating magkasama at pagkatapos ay nakakabit, isang piraso, pinaghiwalay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nagmula ang 7 langit at 7 lupa na linikha ng subhanahu wa ta'ala. Darating tayo dito, insyaAllah. So in this situation, nakakamangha, of course, nakakamanghang miracle na kung saan milagro na kung saan linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa at sa pagitan nito mula sa Big Bang. So now ang tanong, ito na ngayon ang pag-aaral ng mga tao. Paano ba pinaghiwalay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang pirasong ito na dating magkadikit langit at lupa? At ayon kay Qatada radhiyallahu an, naghiwalay ang langit at lupang magkadikit because sa matinding hangin na inilhan tulad ngayon ng mga tao o iniisip ng mga scientific, tulad ng isang gulong na goma, kapag binomba mo ng binomba, lumakas ang pressure nito hanggang sa ito ay sasambulat o puputok. But dito sa hangin na ito, of course, mayroon pa na instrumento kuno. Mga scientific researcher Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam dito, but at least pinag-aralan nila kung paano naghiwalay. Naniniwala kasi sila na isang piraso naghiwalay, pinag-aralan nila ngayon kung paano pinaghiwalay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Either correct or wrong ang kanilang mga sapantaang ito, ang mahalaga pinaghiwalay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang piraso langit at lupa o buong isang piraso, they are all believe at nakasulat sa Quran kung paano ito naghiwalay, pinabayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. They said, according to the scientific research, ang Big Bang na ito ay naganap from the primordial atom. Ayan yung mga atomo. Primordial atom. Na ito ay naglalaman ng material at enerhiya na nakapaloob sa kasalukuyan. Okay, may mga atomo tayo, hindi natin nakikita minsan, pero minsan parang nakikita mo sa mata, pero may ginagawa sila mga atomic bomb, di ba? So, nakapaloob pa rin yan hanggang ngayon. Anila, ang pagsambulat o sumabog ang isang pirasong ito dahil sa matinding temperatura ng mga atomong ito. Na kung saan itong mga atomong ito, sabi nila,
na kung saan umabot ng trilyon, trilyon degree. Trilyon degree ayon sa kanila. Umabot ang mga atomong ito naglalaman ng neutron at proton at electron na nabuo mula dito at dito sumambulat ito because of sobrang init ng temperatura at yung hangin na kung saan talaga mapersa na, almost trillion daw. Trillion, ito yung sabi nila. Almost trillion degree. Dito sumambulat, nagkahiwalay ang isang piraso hanggang sa ito ay nagkalayo. They said, ito ang dahilan nila kung bakit sumambulat ang dating isang piraso na nabanggit sa banal na Quran at pinaghiwalay ng Allah subhanahu wa ta'ala. They call this now Big Bang Theory. But actually, matagal na ito sa Quran at silang nagsalita ng Big Bang. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinaghiwalay niya. Pinaghiwalay niya. Mayroon nga naman aparato o proseso, bakit naghiwalay? Of course, bilang natural na tao, ipinakikita rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinadadama niya sa tao na gumagamit siyang proseso sa mga siyensyang ito as a natural para tayo ay makaunawa at makaintindi. Hindi ito bigla ang milagro lamang o miracle na ilalatag niya na lamang ang lahat ng lilikha. Gumamit siya ng mga proseso para bilang taong natural ay maintindihan natin ang prosesong pantao. So in this situation, anila, they are believing Quran na naghiwalay ang isang pirasong yan. Yung pala, yung isang pirasong yun, langit at lupa, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang knowledge doon. Ang sabi nila, this is a primary nebula. Isang piraso lang. But Allah subhanahu wa ta'ala said, langit at lupa ang magkadikit na yan. Allahu Akbar. Okay, then dito nagsimulaan nila lumitaw ang mga lahat ng linikha. Okay? Nang ito'y sumambulat, sumambulat ito, nagkaroon ng gaseous matter or gaseous mass. Siyempre, sasambulat yan, magkakaroon ng parang ulap o usok. O, di ba? O, yun ang sabi nila, nung magsambulat ito, because of trillion degree, malaki yan. Malaking, ito mo yung earth natin, napakalit lang nito. Kung pagsamasamahin natin, malaking sambulat na yan. Pero may trillion, degree, trillion. Sumambulat ito, naghiwalay ang langit at lupa. Nagkaroon ng nagkakalayo, patuloy na nagkakawalayo ang isa, tumatas ang isa, ay nagkaroon ng gaseous matter or gaseous mass. Ito ay sinasabi nilang malaking tumpok ng gas. Malaking tumpok ng gas bago pa nalikha ang galaxy. Meaning bago nalikha ang araw, ang langit, ang bituin, lahat ay nandoon muna yung makapal na parang ulap at usok. Okay? So in this situation, yun ang sabi nila. Gaseous mass or gaseous matter. Ang bawat isa, ang isa rito ay patuloy na tumataas dahil sa matinding pagsambulat. Alhamdulillah. So, dito anila sa pamamagitan ng gaseous mass, nang ito'y naglalaho, unti-unti nang lumilitaw ang mga likha sa itaas. Unti-unti nang lumilitaw ang mga planeta, sabi nila, mga bituin, araw, buwan, at mga iba pa. Unti-unti nang lumilitaw nang ito ay nawawala na ang usok na ito sa itaas na parang makapal na ulap ayon sa kanila. So, in this situation, ang mga itong naimbento nilang, ang kanilang napag-aralan na ito na gaseous matter, na kung saan, nakita nila sa kalawakan, gaseous matter or gaseous mass, nangyari ito bago nilikha ang sa itaas. Okay, bago ilikha sa taas, nagkahiwalay muna, pumutok muna. Ba't matagal na ito sa Quran? Actually, nung babasa nila ang pagsambulat, paghiwalay ng langit at lupa, isang pirasong to, nandoon din yung dukhan. Nandoon din to sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi pa rin scientific research. Iniba lang nila ang pangalan para hindi kopya sa Quran, pero ang totoo, nakuha lang ang idea sa banal na Quran. Alhamdulillah. Okay? So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung magkahiwalay, okay, nagkaroon ng malaking pagsambulat, bang! May walay, umakyat ang isa. Tapos, siyempre, pagsambulat, may hangin, makapal na usok, they call this gaseous mass or gaseous matter. Alam natin, linikha muna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa. Okay, sabihin ko, lupa, 2 araw. Then, tumastawa ila sama, wahiya dukhan. Abang ito ay dukhan, usok ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Usok. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, yung
sinasabing gaseous matter, gaseous mass, sinabi ang samantala sa Quran ng may tuloy maghiwalay ay nandoon yung dukhan. Can you imagine, nilikha muna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa. Matagal na proseso yan. Sa kanya, 2 araw lang yun. Habang nandoon na nanatili yung sinasabing gaseous matter. Tapos sumakyat ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya sa taas. Unti-unti na nawala yung sinasabing gaseous matter. But itong gaseous matter na ito, hindi dapat tawaging gaseous matter, kundi dukhan. Ngunit may kahawig ang kaulagan niya sa gaseous matter. Ang ibig kasing sabihin ng dukhan, isa itong mainit na kumakatawan ng gas. Kaya nga gaseous matter na ito ay kumikilos na ang gas, itong gaseous matter na sinasabi nila, o dukhan, usok, kumikilos ito na kung saan may maliliit na mga bagay na isang sangkap na mga matatigas na bagay na kung saan ito raw ang pinagmulan ng mga sa taas, planeta, mga bagay iba-iba sa kosmikong kalawakan. At ito ang tinatawag nila na dukhan. Hindi gaseous matter. Ang dapat itawag dyan ay dukhan because Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya dukhan na ang ibig sabihin ang langit at lupa yung dating magkadikit at gumawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paghiwalay dito at pagkatapos linikha niya ang sa lupa at pagkatapos siya tumasitawa sa itaas abang ito ay usok pang makapal. Dukhan. Now they call this gaseous matter, gaseous mass. So, ibig sabihin, walang pagtatalo, either tama ang paliwanag nila, ide o research nila, ang mahalaga, naniniwala sila na ang pinagmulan ng langit at lupa galing sa isang buo at nagkaroon ng paghiwalay, they call this Big Bang, at pagka-Big Bang, may usok sa taas o gaseous matter, walang problema. Bakit? Dahil ang Quran ay sinabi niya na ito, kung ito'y paniniwala nila, ang modernong siyensya ngayon at ang Quran magkatugma. Tanging Quran lang ang katugma ng modernong siyensya at wala ng iba. So meaning lumilitaw ang banal na Quran sa simula pa lang ay nakukumbinsi tayo na ito ay walang alinlangan galing sa tagapaglikha dahil ang tagapaglikha ay alam niya ang lahat ng kanyang mga nilalang. Alhamdulillah. Alam niyo ba may mga taong hindi naniniwala na may tagapaglikha? They only believe this is external. Ito'y nagkataon lamang ang maraming lilikha na napaka-perpekto, nagkataon lang yan. But this is external, not internal, o walang pinagmulan na naglikha dito. The atheists, hindi sila naniniwalang may naglikha, bagamat naniniwala silang Big Bang, paghiwalay, gaseous mass, gaseous matter, dukhan, they believe, they are believe, but hindi sila naniniwalang may naglikha. But majority sa mga scientific researchers, gaya sabi kanina, mayroong naglikha, kaya umanap silang aklat para magkaroon ng idea kung paano pinagmulan ng lahat ng nilikha. The atheists, hindi sila naniniwala, napakaraming lilikha, samantala hindi mo mabilang, pero napaka-perfect, sabi nila, walang naglikha. Imposible yun Kasi bakit? Kung ang lahat ay nailagay sa perpektong ayos na hindi mo mabilang, napakarami, hindi mo pwedeng sabihin na walang gumawa. Unang-una, sa konting bagay na lamang, kapag idinisenyo mo ang loob na ito, kung saan nasa loob tayo, at napakaganda disenyo, pagkatapos sasabihin ko sa iyo, pagpasok po, bro, naniniwala ka bang wala mang na-design yan, lumitaw na lang yan? Hindi ka maniniwala Natural sa taong, hindi totoo yan. May lumikha dyan, may gumawa, may na-design. Paano pa yung sabihin ko, halimbawa, may meeting ako, brother, ba't nandiyan ka pa? Alas 7, alas 8, nandiyan ka pa. Hindi ako makapunta Wala akong sasakyan, nasira yung motor ko, bangka ko, tatawid akong ilog Pero alam mo ba, sabi ng isa, kung tatawid ka doon, kung pupunta kang ilog, makikitang makakatawid ka. Paano? Kasi yung ilog doon, kapag tumawid ka doon, yung mga saging magtutumba, magtatali sa bawat isa para isakay kanila. Imposible naman yung mangyari kung walang gagawa ganun. Imposible naman gaganon lang yun. Kailangan may gagawa nun. Kita mo, simpleng bagay, hindi ka maniniwalang lilitaw na walang gumawang ganun. Kailangan may gagawa para lumagawa yun o lumitaw yung balsang yun. Diba? O kaya naman, ito na lang para malinaw. Kuha na lang tayo 10 buletin. Nakikita yung mga bingo ng mga tao? 10. Okay, mga nagwe-waiting, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Tapos ibola mo, kailangan mapalabas mo yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palagi ko kahit bilyon-bilyon na bola, hindi mo magagawa yun. Can you imagine, 10 lang yun ha? Kailangan palabas mo 1, tapos susunod 2. Hindi mo magagawa yun. Tatanda ka ng gumaganon, hindi mo magagawa yun. 10 lang yun. Paano ba kaya itong napakaraming nilikha na ito na magiging perfecto na walang gumawa? Diba? Kaya imposible na walang gumawa ng mga nilalang. Mayroon at wala itong alinlangan sapagkat ang lahat ay nakaayos, ang lahat ay napaka-perfecto na nagpapakita ng lahat ay mayroon itong pinagmulan, mayroong naglikha at walang iba kundi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa langit at lupa at sa pagitan nito. Ang tanging Quran lang ang nagdi-declare palagi na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagmamalaki niya na siya ang naglikha ng langit at lupa at sa pagitan nito at kayang patunayan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na ang kanyang mga aliping Muslim, kayang-kaya nilang panindigan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipaliwanag ito sa mga tao na katotohanan siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang naglikha nito na walang alinlangan. Tulad dito, na kung saan ang sinasabing isang piraso pinagmulan ng lahat ng nilalang ay nasa Quran. Ang usok o gaseous mass o gaseous matter, nasa Quran. Kaya walang alinlangan na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung Biblia naman na sinasabi kong walang Big Bang, hindi yan pinaniniwalaan. Because ang mga scientific research na naghahanap sila ng aklat para kumuha ng idea kung paano pinagmula ng langit at lupa at sa pagitan nito, nakita nila ang Biblia, this is have no Big Bang. Kaya sabi ni Soriano, ako'y naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi ako naniniwala sa Big Bang. Because walang Big Bang dito. That's why, sinabi ni Soriano, dating daan yan, kung walang Big Bang sa Biblia at hindi siya naniniwala sa Big Bang, salungat siya sa modernong science. Hindi siya akma sa modernong science, salungat siya, samantalang ang Quran, akma sila. Meaning, ang Biblia dito pa lang, anila, hindi totoong revelasyon dahil umpisa pa lang, walang Big Bang. Ang sumusunod pa, yung iba, sinabi nila, walang Big Bang pero meron itong theory. Basahin mo. At binasa ito ng mga scientists na patunayan nila ang bilang ng araw doon sa Biblia ay bilang ng araw natin. Isang araw, isang araw, isang araw. Napaka-imposible nila na ang isang araw mo ay kabilang ng isang araw natin, ilalatag ang lupa ay lalayo sa kanyang kapwa lupa ng 1.5 cm. Paano mapupunta ang Amerika doon na napakalayo sa Pilipinas? Hindi kami naniniwala. Dapat ang isang araw mo ay kinakailangan tumutumbas ng billion years or million years. Like Quran, ayaw, this ay long term, sumibilang ito ng million or billion years bago nagaganap ang mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. 2 araw pero long term ito, hindi katulad ng Biblia. 1 araw, 2 araw, but a natural day katulad natin. Imposible yan. Imposible ang revelasyong ganyan. That's why they reject the Bible pagdating sa siyensya, only the Quran. They accept only the Quran na akma sa modernong siyensya pagdating sa Big Bang and gaseous mass. So ito ang ating pinagsaluhan sa araw na ito, ang Big Bang at gaseous mass. Actually, hindi scientific research, kundi ito ay nakuha lamang nila sa Quran. Ang tanging research nila kung paano ito naghiwalay. Kung paano naghiwalay at saka nila pinag-aralan. Well, kung tama ang research o hindi, Allah knows best, but ang importante, naniniwala sila. Ang dating pinagmulan lahat ng bagay, isang piraso, at nagmagkaroon ng malaking pagsambulat. At sa susunod, insyaAllah, dahil naghiwalay na ito, sumambulat na ito, ilang araw kaya lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa at nasa pagitan ng mga ito? Ilang araw kaya? Bilanggit kaya ng Quran kung ilang araw niyang lilikha ang lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, insyaAllah, pagpapatuloy natin sa susunod ang seryeng ito. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah